Isang magandang araw po sa ating lahat. At ito po yung kapatid sa Panginoon, kapatid na Jojo Mactal. Tayo po ay nasa Saskatchewan, Canada, sa isang maliit po ng town na kung tawagin ay Moosomin. Ngayon po ay January 24, 2024. Tayo po ay gumagawa ng isang recording na ito po ay ating tinuturing natin pong paglilingkod sa Panginoon. At bago po tayo maglingkod sa inyo, umawit po muna tayo ng mga awit sa ating hymnaryo number 15. Ang next po na hymno ay number 16.
awitin po natin sunod ng number 17. Bago pa tayo manalangin, awitin po natin ang number 18.
tayo po ay manalangin. Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Panginoon na pinagmumula ng aming buhay, kalusog at kalakasan. Ikaw Panginoon na nagbibigay ng hininga ng buhay sa bawat isa sa amin, ng lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik, aming buong pagkatao. Nalalaman namin naman na kami sa iyo nagsisikilos, kami sa iyo ay may pagkatao. Ikaw Panginoon na ang nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw Panginoon ang patuloy na nagbibiyaya sa amin ng aming kalusugan, sa mga bagay Panginoon na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga pang-araw-araw namin pangailangan, sa mga pag-iingat, proteksyon, pagpapala na hindi masayod na aming kaisipan. Kami Panginoon nagpapasalamat sa iyo at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, nalalaman namin na ikaw ang makapangyarihang Diyos. Wala nang ibang mas makapangyarihan pa sa iyo. Ikaw rin Panginoon ang aming Diyos na nalalaman ang lahat ng mga bagay. Ikaw Panginoon ang pinagmumula ng karunungan, ng kaalaman. Ikaw amang Diyos ang aming kinikilala na pinagmumulan ng lahat ng mga katotohanan sa buhay na ito, lalong-lalo na sa mga katotohanan na makapagliligtas sa aming mga kaluluwa. Kaya nga Panginoon, di naman alam namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, pati na ang nasa isip ng bawat sa amin, mga bagay na ginawa namin, nagawa, nasabit na isip sa mga nakaraang panahon. Kami Panginoon humihingi ng tawad sa iyo sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa araw na ito kami mihiling na sana'y patnubayan kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Sa pagbasa namin ng iyong mga salita, Ama, sana kami ay iyong tulungan na mga salitang ito ay magkaroon ng bisa at kapangyarihan sa aming mga puso at isipan, na ito'y gumawa sa bawat isa sa amin. Tulungan kami na kami magbago, linisin ang aming puso at kalooban upang ang aming magawa ay mga bagay na ayon sa iyong kalooban, na siya magpapabanal sa bawat isa sa amin. Tulungan sana kami Panginoon na sa aming pagbubuklat ng iyong banal na aklat, kami po sana ay gabayan, na sana po yung maunawaan namin ang iyong mga kalooban. Tulungan kami Panginoon maging mababang puso na ito ay aming tanggapin at ito ay aming gampanan. Gawin namin ang iyong mga kalooban upang kami maging karapat-dapat na pumasok sa iyong kaharian at magmana ng pinapangako mong buhay na walang hanggan. Sa karamihan ng kaalaman, karunungan, mga opinyon, mga ideya, nagkalat sa libutan, kami po sana Panginoon manatili sa iyong katotohanan. Manatili po sana kami sa ebanghelyo na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Manatili po sana kami sa ebanghelyong ipinangaral sa amin na naayon sa iyong aklat, upang ang bawat sa amin Ama ay manatili sa kaligtasang ipinangako mo sa bawat sa amin. Kami po sana'y inyong ingatan sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang guro. Kami po sana'y tulungan na kami ay huwag maimpluwensyahan ng mga maling kaalaman na hindi na ayon sa iyong banal na aklat. Tulungan po sana kami Panginoon na manatili kami na huwag magdadagdag o huwag magbabawas sa iyong mga salita, kundi manatiling tapat kami sa iyong mga salita na sumusunod, gumagawa sa ikapupuri ng iyong pangalan. Niling po namin na sana'y patuloy mo kami banalin ng iyong katotohanan, patuloy mo kami banalin ng iyong mga salita, upang kami Panginoon ay huwag madaya ng mga maling aral na nagkalat sa sanlibutan. Ang lahat po ito ay aming nihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon po mga kapatid ay pupunta po tayo sa ating Bible study. Ito po ay para sa January 28.
Ang date po na yan ay para sa Pilipinas, January 28, 2024. Ngayon po ay January 24, 2024 dito sa Canada at ang oras po ay 12:22 p.m. Pero bago po tayo magpunta sa ating Bible study, ako po muna ay mabati sa inyo ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat. Ang paksa po natin ang epekto ng paglago ng kaalaman. Sa pagsisimula po ng ating Bible study, binigyan po ng definition kung ano yung ibig sabihin ng kaalaman o sa English po ay knowledge. Pag sinabi pong kaalaman, ito ay impormasyon o kaya naman po ay kakayahan na nakukuha ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang karanasan o edukasyon. Maaaring ito ay theoretical o kaya naman ay practical na pagkaunawa sa isang paksa. At sa Illustrated Dictionary of the Bible, page 623, ang pinakadakilang katotohanan na makukuha ng tao sa kanyang pag-iisip o kanyang matututuan sa pamamagitan ng karanasan ay ang katotohanan tungkol sa Diyos. So, meron pong dalawang uri ng kaalaman. Ito po yung lumalago sa sanlibutan. Isa po yung pang-spiritual, isa yung pang-sanlibutan. Ngunit ano ang mabilis sa paglago ng kaalaman? So last Bible study po natin, nakita natin na lumalago ang kaalaman ng tao sa pamamagitan ng kung may kinalaman ay ang surgery, pati yung kasarian ng lalaki at babae ay pinapalitan. Pero si Propeta Daniel ay mayroong sinabi tungkol dito sa 12:4 ng Daniel sa salin po ng magandang balita, Biblia. Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Ito po yung paksang talata natin pong pag-aaralan sa araw na ito. So po si Propeta Daniel ay isang napaka-interesting na propeta ng Diyos sa matandang tipan. At marami po sa kanyang mga propesiya noong kanyang panahon na ibinigay sa kanya ng Diyos ay may kaugnayan sa pagkabuhay ng maguli at sa mga bagay na mangyayari sa huling araw. At kung pupunta mo aklat ng Apocalypse, makikita mo yung medyo meron silang similarity ng mga team, ng mga pinapaksa. Katulad po nitong binabanggit na ito na isara mo muna aklat upang hindi ito mabuksan. Yan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kumbaga sineselyohan yung aklat. Talagang nire-reserve para sa darating na panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ang sabi niya, marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. So, ang time po ng ating panahon ngayon ay time po ito ng pagsasaliksik o time po ito ng tinatawag na research. Yan. Marami pong mga katanungan ang pumapasok sa isip ng tao at yung mga katanungan yon ay inihahanap po nila yon ng kasagutan. Kaya nandun po yung pagsisikap na maunawaan ng maraming bagay. Kasi kapag po sa maliit na kaalaman po natin tungkol sa research, ang research po ay nagsisimula yan doon sa isang question. Okay? Base po doon sa pagkakasali ng magandang balita, marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Ang isa pong pinanggagalingan ng pag-aaral ay yung pong may tanong. Okay.
meron pong research question. At base dun sa research question, doon na nga po ginagawa na ng tao yung kanyang magagawa upang kanyang maunawaan ang isang bagay. Hindi po ba sa eskwelahan ginagamit po natin yung tinatawag nilang scientific method? Hindi po ba? May tanong, tapos ito po yung ating inoobserbahan, pinag-aaralan, kino-compare, nauuwi na po yan sa pagsasaliksik o sa pagre-research. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating kapanahunan, it is safe to say na ang ating pong kapanahunan ngayon at yung mga panahon o years o taon na lumipas bago tayo, mga kapatid, ay panahon po ito ng mga invention. Napakarami po, mga kapatid, na lumabas na mga natuklasan ng tao, ng mga bagay na magpapadali ng ating pamumuhay. Kung may kinalaman po halimbawa sa ating transportasyon, mga kapatid, alam natin na nung una ang tao ay naglalakad upang makarating sa kanilang destinasyon. Subalit sinisikap po ng tao na ang kanyang pamumuhay ay mas dumali. Kaya nga po na-invento nila yung tinatawag ng steam engine, hindi po ba? Yung makina na pinapagana ng steam, yung tinatawag po natin yung train na ang una nilang ginagamit ay yung uling. Yun ang kanilang ginagamit upang umandar itong train na ito, maihatid yung mga tao from point A to point B. Yung pong isa lang po yun, yung kung may kinalaman po sa transportasyon. Ang tao po ngayon nakakalipad mula sa isang panig ng daigdig patungo sa isang panig ng daigdig. Kung tayo po ay nasa Canada, gusto po natin magpunta halimbawa ng Dominican Republic o Cuba o Mexico o Jamaica o sa Amerika, sa Hawaii, kung gusto magpunta ng gawin ng London or gusto mo sa Japan o sa Pilipinas, ang mga lugar po na yan ay napakadali na pong marating, no? Just a matter of hours, makakarating po ang tao sa isang lugar, papunta sa isang lugar dahil po sa tinatawag na paglago ng kaalaman. Ang mga bagay pong iyan ay nagsimula sa pagsasaliksik. Alam po natin na ang halimbawa po ay ang eroplano, ang kanila pong pinagbasihan dyan, kung di ako nagkakamali, ay yung ibon. Kung paanong ang isang ibon ay may pakpak at nakalilipad at hindi naman siya gumagamit ng anuman kundi ang kanyang sarili. Po yan po yung naging basihan noong pagkaka-imbento ng tinatawag na aircraft o yung aeroplano. Nakita po natin na sila'y dumaan sa napakaraming trial and error hanggang sa sila'y makarating doon sa point na hindi lamang isa o dalawang tao ang may sasakay nila doon sa aeroplano. Andiyan yung Wright brothers na kasama na rin sa mga pangalan ng mga tao na nagkaroon ng bahagi sa pag-develop ng tinatawag nating mga aircraft. Kaya nga makikita natin isang napakabigat na bagay ay umaangat sa lupa at nananatili sa himpapawid at nakakarating sa isang panig ng daigdig kahit gaano pa ito kalayo. May limit man, pero mula sa paggamit ng tao ng kanyang paa upang lumakad, paggamit ng bangka upang tumawid sa dagat, nagkaroon din tayo ng mga cruises, ng mga barko na ginagamit ngayon ng tao upang mapadali ang paglalakbay. Kaya hindi lamang sa pangalan ng transportasyon, kundi sa marami pang mga bagay ginagamit ng tao ang tinatawag na research, at yan nakaka-create, nakakakuha ng kaalaman o knowledge, nakakapag-generate ng kaalaman o knowledge ang tao sa pamamagitan
pagre-research. Ngayon po, ang isang tao na may karamdaman sa kanyang bato po pwedeng i-operahin yung bato at tanggalin. Po pwedeng kung merong match na donor, po pwedeng ang isang nangangailangan ng bato o nangangailangan ng puso ay maaari ng makakuha ng tinatawag na bagong puso na galing sa isang donor na compatible. At marami tayong nakikita mga tao na nagkaroon ng transplant na hanggang ngayon ay nabuhay pa rin. So talagang hindi lamang sa transportasyon, kundi maging sa larangan ng medisina ay lumalago at tinatawag na kaalaman. Ang tao sabi magpaparoot pa rito at ang kaalaman ay lalago. Kaya nga yung pag-aaral, yung pag-research, ito nga ay isang bahagi ng upang kaalaman ng tao ay lumago. Maging ang tinatawag nilang cancer ngayon ay napakarami ng iba't ibang treatment na ginagawa. Hindi lang yung surgery na inaalis yung bahagi ng katawan o organ na mayroong cancer. Hindi lang yun Meron pa tayong tinatawag na chemotherapy, merong mga gamot na ibinibigay doon sa tao na may sakit na cancer upang yung gamot na yun ay pumatay doon sa mga cancer na nasa katawan ng tao, yung mga selula na may cancer. Yun, pinapatay yun. Meron ding mga gamot ngayon kung saan ay pinatitibay o pinalalakas ang tinatawag na immune system ng tao, at upang yung immune system ng tao ang siyang lumaban sa tinatawag na cancer, yung immune therapy. So talagang pagdating sa kaalaman, napakarami pa nating masasabi na mga bagay na naimbento ng tao para mas dumali ang ating pamumuhay. Kung titingnan natin ang isang standard na bahay dito sa ating lugar, meron tayong ang isang standard na bahay ay merong heater upang kung dumarating ang winter ay hindi na tayo magsisindi ng natural na kahoy, kundi ginagamit na yung tinatawag na natural gas, at yun ang nagpapainit doon sa buong bahay. Meron din tinatawag na air conditioning kapag panahon ng summer, kapag ang panahon ay ang temperature ay nasa plus 40, painit doon. Ang standard na bahay, yung iba wala, magagamit tayo ng electric fan kung wala tayong air conditioning. Pero kung merong air conditioning ang bahay, ito ay isa sa mga bagay na nakikita natin na nakakapagpadali ng ating pamumuhay, nakakatulong upang ang ating bahay ay maging komportable sa panahon ng taglamig at maging komportable at malamig sa panahon naman ng tag-init. So makikita natin, tumingin lang tayo sa ating bahay, makikita natin napakaraming imbensyon na nagawa ang tao, talaga namang sumasagana. Nandiyan yung light bulb na ating ginagamit hanggang ngayon, na discover ng isang lalaki na nagngangalang Thomas Edison. Makikita natin yung mga orasan na nakasabit sa ating mga dingding, yung television, yung internet, yung ating cellphone, yung ating telepono na ating ginagamit. Lahat ng yan ay produkto o resulta ng tinatawag na paglago ng kaalaman. At nakita natin paano ba na-invento itong light bulb, for example, ay napakaraming trial and error, diba? Bago na niya napagana yung isang light bulb. Kaya
Maaaring inisip niya, paano ang gagawin ko para yung mag-work itong light bulb nito, magbigay ng ilaw. Kita mo ang ating bahay maging gabi, kapag sinindihan natin yung ating mga ilaw, pag tinurn on natin yung ating mga light bulb, lumiliwanag yung ating bahay. Merong ibang bulb na mas maliwanag kaysa iba, pero ang point dun is ang mga bagay na ito ay hindi masama sapagkat ito ay kaalaman, natural na kaalaman na padudulot ng comfort o ginhawa sa ating pamumuhay, at ito'y bahagi ng panahon na ating kinaroroonan. Ito yung panahon ng imbensyon. Marami talagang nagsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Pag nag-work ka sa medical o sa health field, makikita mo dyan na napakarami na nakita ang tao na ginawa ang tao na nakaka-help para masagip ang buhay ng isang tao. For example, dumaan din yan sa mahabang proseso ng pag-aaral, pagsasaliksik, at sa pagsisikap nila maunawaan ang mga bagay na yun. Kapag kayo nagpunta sa isang hockey rink, I think makikita mo doon, makakita ka ng isang lugar kung saan merong defibrillator. Okay? Ang defibrillator ay isang machine na kahit na ang isang hindi nag-aral sa medical field, hindi ka nurse, hindi ka doktor, itinuturo na yan sa mga tao na layperson, maaaring makatulong kapag dumarating ang emergency. Kunin mo yung machine na yan, ihuhook mo lang yung mga pads dun sa dibdib noong isang boy na wala ng malay, tapos walang pulso, hindi humihinga, and yung machine na mismo magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Sasabihin sa iyo ng machine kung kailangan mo ng gumawa ng compression, start compression o tinatawag. So mag-ano ka na, magsi-CPR ka na. Ilalagay mo na yung kamay mo sa dibdib nung tao na walang pulso at walang hininga. Magsi-CPR ka na. After a while, sasabihin sa iyo mag-check. After a while, sasabihin sa iyo na kailangan i-analyze niya kung merong rhythm. Kapag yung may rhythm na kailangan bigyan mo ng electricity yung nakahandusay na tao, sasabihin sa iyo ng machine, shock advice. Pipindutin mo lang yung isang button doon, yung tao na yun na nandoon sa ganung klase ng yung kanyang puso ay nasa ganung klase ng rhythm. Pag binigyan mo ng shock, maaaring mag-start tuloy yung kanyang puso. Kung hindi naman, tuloy pa rin yung tinatawag na CPR. So kahit na tayo ay wala sa profesyon, kapag tayo nagpunta sa mga public places, alam ko na sa aming lugar dito meron sa hockey rink sa aming municipal office, sa harap nun merong tinatawag nga nilang AED, automatic external defibrillator. Yun yung machine na makakatulong kapag kayong nagkataon na mayroong tao na bigla na lang nag-pass out, wala ng malay, tapos nung pala wala ng pulso, hindi humihinga, meron ka agad maitutulong. So yung mga bagay na yun, nung panahon ng ating Panginoong Jesus, walang ganon, di ba? Yung panahon ng mga propeta, walang ganon. Pero makikita natin yung kapangyarihan naman ng Diyos noon. I think it was yung propeta na si Elias ata yun, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Pinatungan niya yung lalaki na nawalan yung namatay, and then kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ang ating Panginoong Jesus, siya ay binuhay niya yung kanyang kaibigang si Lazaro na 4 na araw ng patay. So makikita natin wala man yung mga ganitong invention noon,
Pero yung kapangyarihan ng Diyos ay nandoon na nakapagbibigay, ginagamit yung kasangkapan, kagaya ng mga propeta, ating Panginoong Hesus, upang isang taong namatay ay muling mabuhay. Ang mga apostol ng pagpapagaling ng mga may sakit. Right? So, sa ating kapanahunan, andito na nga yung tinatawag ng mga kaalamang yan. Kaya lang, talagang pinag-iingat tayo doon. Meron talagang tinatawag na maling tawag ng kaalaman. Kung merong invention physically na invention nating nakikita, ang ginawa ng tao ngayon ay nagkaroon din sila ng mga invention na turo. Yun ang mali. Kapag ang turo ay iniimbento, okay lang yung physical, meron na iimbento ang tao, at nakakatulong sa pamumuhay ng tao, sa physical na pamumuhay. Pero pagdating sa aral ng Diyos, na dapat sundin para makarating tayo sa kaharian ng Diyos, hindi po pwedeng imbentuhin yun. Kasabay ng paglago ng mga kaalamang yan ay ang paglago rin ng mga maling aral. Kasabay din ng paglago ng maling aral ay ang tinatawag na pagsagana ng katampalasanan. Sabi ng Panginoong Hesus ay talagang dadami mga balang propeta, right? Sasagana ka ang katampalasanan. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ng pag-ibig ng marami ay lalamig. At yan nga mangyayari sa ating kapanahunan, na pati ang kasamaan ay lumalago din, dumadami din. Kung nagiging high-tech ang ating panahon, taong ginagamit din nila yung high-tech technology para sa paggawa ng masama, sa pagnanakaw, sa pagpatay, talagang paggawa ng kasamaan, umuunlad din yung tao. Kung magkaminsan ang kaalaman ay nagdudulot sa tao na siya ay maligaw, ito ay nakapagpapaligaw sa Isaiah 47:10. Tingnan natin. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo, iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. Yan yung nangyari kay Lucifer, kay Satanas. Dahil sa kanyang karunungan at kaalaman, pinalagay niya na yung kanyang sarili na siya ay Diyos at wala nang hihigit pa sa kanya. Kaya hindi rin maganda kung ating din titingnan, may kinalaman din ito sa Babylonia, na siya naman talagang nagmataas sa Diyos. Balit alam natin kung magkamisan nga, sa halip na manatili ang tao sa paglilingkod sa Diyos, ang kanyang kaalaman, karunungan ay umaakay upang siya ay maligaw. Alam niyo mga kapatid, hindi basihan ang pagkakaroon ng degree para ang isang tao ay maging pastor o ministro o elder sa iglesia. Hindi po yan ang basihan. Ang pagkakaroon po ng mga katungkulan sa iglesia ay kaloob po ng Diyos at hindi po ng tao. At hindi natin dapat isipin na ang isang kapatid ko siya ay hindi nakatungtong ng high school o college ay sila walang otoridad sa iglesia, kundi ang Diyos ang naglagay sa kanila dyan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kanilang kaloob. Hindi ito dapat na maging issue pagdating sa pamamahala, sapagkat ang maling tawag ng kaalaman ay kung ating iisipin na kailangan na requirement ng isang namamahala sa iglesia o ang isang pastor o ministro ay dapat na mayroong degree.
sa college. Hindi po. Maling tawag ng kaalamang yan. Ngayon, gaya ng nabanggit po natin kanina na may mga surgery na nakakatulong. Halimbawa, merong cleft lip, yung ngongo, di ba? Pinanganak na ganun. Merong mga surgery na kinokorek yun, inooperahan yung tinatahi yung lip o kaya yung cleft palate, yung ngalang-ngala naman. Ito'y nakakatulong sa kanilang pananalita, nakakatulong sa itsura nila, at ito'y nakakatulong para sa kanilang self-esteem. Inooperahan yan sa yung iba, nagkakaroon sila ng medical mission or surgical mission na yun ang kanilang ginagawa, operation smile or something. So sa mga bagay na yun, sa personal kong opinion, it is good, but sometimes hindi naman talagang kailangan Alam ko na mayroong mga babae na binigyan ng Diyos ng iba't ibang katangian, no? Yung iba sa kanila maliit ang dibdib, yung iba naman masyadong malaking dibdib. Ang alam ko, kung magkamisan medically nahihirapan yung isang babae na masyadong malaki yung kanilang dibdib, o sabihin na natin boobs, at kinakailangan nilang mag-undergo ng sa layman's term boob job para paliitin, para makatulong sa kanilang hindi masyadong mabigat, right? Pero alam natin na mayroong mga operasyon, mayroong mga surgery na kapag ang isang babae hindi wala siyang malaking boobs, pwedeng magpalagay ng boobs, right? Silicone, para gumanda yung kanilang itsura. Now, kung ang pag-uusapan yung kailangan ba talaga o hindi katulad yun ng cleft lip o cleft palate o heart transplant or kidney transplant. Ito may kinalaman lang sa panlabas na kaanyuan. Ito may kinalaman lamang sa beauty. So, kahit wala yun, buhay ka naman, di ba? Kahit wala yun, hindi katulad nung cleft lip na yun na nakikita mo. Right? So, merong mga tao na magkakaroon sila ng problema pagdating dyan, komplikasyon sa surgery. Halimbawa yung kanilang lips, kanilang pinaritoke, tapos hindi masyadong maganda yung pagkakagawa, o meron silang pinaritoke sa katawan na infeksyon, nagkasakit, pwedeng namatay. So talagang minsan maselan din pag-usapan, pero nananaga naman tayo sa kaalaman, sumasagana din tayo sa kapanglawan, no? Pero mayroong isang uri ng kaalaman na dapat lumago sa atin, sa Colossus 1:10, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yan. Magsilago sa kaalaman ng Diyos. Gaya ng nabanggit natin kanina, yung pagsasaliksik, isang bahagi yan ng pag-alam ng mga kaalaman, paunawaan ang mga bagay. Ang ating Panginoong Jesucristo rin ang nagsabi na saliksikin ninyo ang mga kasulatan, right? Sapagkat niisip niyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang pagsasaliksik, hindi naman kinakailangan na masa school ka, meron kang Bible, magbasa ka, pag-aralan mo yung sinasabi ng kasulatan, umattend tayo ng ating pagkakatipon. Naririnig natin itinuturo dito ang mga kasulatan. Pagka may narinig ka, tuturo ng kasulatan, i-compare mo yung sinasabi itong yun ngayon, kasulat sa kasulatan. Yung mga taga-Thessalonica ay naging
ay mga taga Berea, I think, ay naging mas pararangal kaysa mga taga Thessalonica sapagkat kanilang sinusurit, sinisiyasat araw-araw sa mga kasulatan kung totoo yung sinasabi nila Apostol Pablo. So nandoon yung kanilang pag-iingat na kanilang maingatan yung salita ng Diyos ang pinaka-sukatan kung tama o mali o matuwid yung sinasabi ng isang tagapagsalita kahit na yun ay iglesia ng Diyos, apostol ng iglesia ng Diyos, mga apostol ng iglesia ng Diyos, mga tagapagturo sa iglesia ng Diyos. Titingnan kung ito ay base sa kasulatan. Kaya ganun din ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, kahimat kami o isang anghel na galing sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba kaysa aming pinangaral na ay matakwil. So ibig sabihin, ipinaingatan sila na sila'y matuto, na sila ay manatili doon sa ebanghelyo na kanilang tinanggap. At ang isang bagay na kanilang binigay na halimbawa sa mga kapatid ay si Apollos at si Apostol Pablo. Ang sabi niya na kayo'y huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kung ano yung nasa banal na kasulatan, kinakailangan na manatili doon at sa pagitan ng pananatili tayo lumalago nun sa kaalaman ng Diyos. Kinukumpara natin ang mga aral na ating naririnig sa batayan o sukatan natin ng katotohanan na walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya alam natin na ang mga tao na tumatanggi at hindi tinili ang takot sa Panginoon, mayroong mga taong ganyan sa Kawikaan 1:29 sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Kapag ang kaalaman ng katotohanan na ayon sa kabanalan pinili ng tao, ito may pag-asa sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero kung ipagtatanim ang kaalaman, hindi pipili ng takot sa Panginoon, andun yung tinatawag na kapahamakan. Sa bilang pangwakas sa Tito 1:1-2, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol na Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. So, alam natin ang mga bagay na ating inaasahan ay mga pangako ng Diyos. At ito'y totoo sapagkat ang ating Diyos, ang sabi, hindi makapagsisinungaling. Ang kaalamang yan, ang kaalaman tungkol sa pagkabuhay na maguli, ang kaalaman tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng yan ay nakasulat yan sa banal na kasulatan. At sabi nga ng kasulatan, Hebreo 10:25, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So doon sa term na tayo ay nag-aaralan, right? Kung tayo nag-aaralan sa isa't isa, kung tayo ay nagpapalakasan ng loob sa isa't isa, yung mga bagay nating naririnig sa ating pagsamba, nagpapalakas ng ating kalooban, encouraging words, ito nagpapalago ng ating kaalaman. Yan ang dapat na lumago sa bawat isa sa atin. Yung ating pamumuhay, okay lang na lumago, umasenso, umunlad, okay yan. Ngunit ang ating pananampalataya din naman ay dapat umunlad sa ating kapanahunan. At ang pag-unlad natin sa pananampalataya ay nakasalalay sa pagtupad natin ng mga bagay na ating napapakinggan. Ang mga katotohanan, mga kaalaman na napapakinggan natin sa ating mga pananambahan, sa pag-attend natin ng mga pagmimisyon, pag-attend natin ng bautismo, ng kasal, serbisyo sa patay,
birthday, pagpapasalamat, lahat ng mga kaalamang yun nating narinig na galing sa banal na kasulatan, ito ay nakapagpapalago sa ating mga kaalaman, nakapagpapatibay ng ating mga pananampalataya. At yan tayo hinahanap ng Diyos, na tayo ay lumago, ng paglago na mula sa Diyos sa pamamagitan ng paglago sa tamang kaalaman. At ito ay hindi yung mga turo at aral ng tao. Pagkat kung ang ating kaalaman sa Diyos ay base sa turo at aral ng tao, ang ating pagsamba ay mawawala ng kabuluhan. Kaya hanggang dito po mga kapatid ang ating Bible study. Ang epekto ng paglago ng kaalaman, at tayo po ay aawit ng number 75. Muli po'y babati ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat. At ang ating pong paksa para sa ating sa linggong ito, ang salita ng Diyos ay kumikilos. Sa Hebreo 4:12, sa unang bahagi po ng talata, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.
Diyan po kinuha yung ating paksa. At ang ating paksa ay may kinalaman po sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kumikilos sapagkat ito ay buhay. Siyempre kung isang bagay ay patay, hindi kikilos yun, right? Kaya ang salita po ng Diyos ay kumikilos sapagkat ito po ay buhay at ito po ay may bisa. Hindi po ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay isang persona na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Subalit ang ating pong Panginoong Hesus ay tinatawag din na berbo ng Diyos. Sa ibang salin ay salita ng Diyos o Word of God. Alam natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nandoon na nung pasimula. Siya ang berbo, siya ay kasama ng Diyos nung simula. At ang berbo ay Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ang salita ng Diyos. Subalit ang ating pinapaksa ngayon ay salita na mismong lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng buhay sa atin. Pagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay buhay. Hindi lamang ito buhay, ito rin ay nagbibigay ng buhay. Sapagkat hindi lamang sabi sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tinapay o ang tinapay ang dahilan ng buhay ng tao. At hindi lamang ang tinapay ang kailangan ng tao, kundi upang siya'y mabuhay, siya'y kinakailangan ding mabuhay sa salita ng Diyos. Ang tao ay nabubuhay din naman sa salita ng Diyos. Ang tao ay nangangailangan din naman ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. It is alive. Right? Tingnan natin sa English kung anong pagkakasali ng Hebreo 4:12. Ang sabi dito, bago natin habang hinihintay natin magbukas itong Biblia natin sa English, alam natin ng salita ng Diyos ay buhay at ito ay mabisa sapagkat ito, kung anuman ang salita na yun lumabas sa bibig ng Diyos, ito ay nangyayari. Right? Noong sinabi ng Diyos ng pasimula, sabi niya, at magkaroon ng liwanag. Sa English yun, let there be light. Yung salita ng Diyos na yun na sinabi niyang magkaroon ng liwanag, yung salita niya yun ay buhay. Yung salita ng yun ay nagpapangyari upang magkaroon ng liwanag. Hindi lamang liwanag, kundi ang buong sanlibutan. Nalalaman natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ang buong sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So ang paglikha ay nakadepende sa buhay na salita ng Diyos. Ito
ito'y kumikilos ng kanyang sinabi at nangyari. Right? Sinabi niya at nangyari. Kagabi at nag-umaga ang unang araw. Nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Ano man ang kanyang sinabi, doon sa panahon ng creation, ito ang naganap. Ito ang nangyari. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa English, tingnan natin sa 4:12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So, ang pagkakasalin dito, ang salita ng Diyos ay living o buhay. Ito'y aktibo. Okay? Tingnan natin sa aklat ng Genesis, kanyang sinabi, magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Tinawag niya itong langit, ang kalawakan. Pagkatapos sinabi niya magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. So dati puro tubig. Ngayon sinabi yung isang dako magsama-sama yung tubig. Tapos lumitaw ang lupa. Bago nangyari yun? Because ang salita ng Diyos ay buhay. Ito'y mabisa. May pangyayari. Sinabi niya at ito'y nangyari at naganap. Ganoon ang kapangyarihan ng kanyang salita. Ito'y aktibo, gumagawa, kumikilos. Sinabi pa lang niya, nangyari na. Sabi niya, magkaroon ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi, mga punong namumunga. Anong nangyari? At nangyari ito. Sabi niya, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang magbukod ang araw sa gabi. Ito ang maging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha niya ang dalawang malaking tanglaw ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon, buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng ibon sa himpapawid. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalakit, maliliit, at gayon nga ang nangyari. Buhay. It is living. Ito'y gumagawa, ito'y kumikilos, ito'y sumusunod. Kung ano man ang ibig sabihin ng salita, iyon ay nangyayari according to His Word. He doesn't need anybody else. Well, Jesus Christ was there. Nandun natin Panginoon Kristo. Sa pamamagitan niya, sabi nilikha ang lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay hindi nilikha kung wala siya. Ang tangi lamang makikita natin na siya ay sinabi niya at kanyang ginawa ay ang paglikha sa tao. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pagkatapos noon, pinakita na kinuhang lalaki sa alabok ng lupa at ang babae sa tadyang ng lalaki. Kaya, kung ating babasahin ang aklat ng Genesis, yung unang chapter ng Genesis, makikita natin doon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos ay kumikilos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Kanyang sinasalita, kanyang sinasabi at nangyayari. Ito rin naman ay kinumpara sa isang tabak. Na ang mga salita ng Diyos ay sabi mas matalas kaysa alinman tabak na may kabilang talim. Ano ba ang tabak o sword na alam natin? Siguro alam natin may samurai. Pero mayroong mga tabak na sword na mayroong blade sa magkabila. Anong kayang hiwain nun? Laman, right? Itong mga sword nito, ginagamit nung una sa pakikipagbaka, sa giyera, sa digmaan, sa paglaban, sa kaaway. Maaaring ginagamit na tabak sa mga gawain. Pag may kailangan putulin, maaaring ginagamit may sword. Pero ang kaya lang niyang i-cut ay yung mga bagay na nakikita. Kung ang isang sword ay ginagamit sa pakikipagdigma, it can cut through bones. Pwede yung makahiwa hanggang sa buto. Pwede yung ulo mo matanggal sa katawan mo kapag pwedeng yung kalahati ng katawan mo ay maghati, right? Mahati dahil sa talim. Subalit ang salita ng Diyos, ang sabi ay matalas kaysa alinmang tabak na may magkabilang talim. Hindi yan kagaya ng mga tabak o sword na ginagawa ng mga panday. Halimbawa, yung mga ginagawa na sa Forge in Fire o yung mga blacksmith pa ang tawag doon. Yung mga panday na napapatalim nila yung kanilang mga sword na ginagawa. Sapagkat ang kayang ikat ng salita ng Diyos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito, mga kasukasuan at buto. At bukod doon, para itong persona na kumikilala, nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So talagang pag may sinabi ka, halimbawa ikaw may sinabi ka sa Facebook na meron ko sinabing ganito, right? Tapos yung mga tao hindi mo naman pinapatamaan pero nasasaktan. Kaya nga ang sabi ng iba, bato-bato sa langit, sabi ang tamanan wag magagalit eh. Ang pikon ay kaya laging talo. Kasi kahit na hindi mo pinapatungkol sa iba, pero ganun sila. So, kumbaga, parang alam mo yung kanilang isip kahit hindi. Yung salita ng Diyos, ganun Ito'y kumikilala, madaling kumilala ng mga pag-iisip at binabalak ng tao. Salita ng Diyos ay napakahalaga sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng karunungan ayon sa 2 Timoteo 3:15. Pag binasa natin yon sa salin ng magandang balita, mula pa sa kapagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa ibang salin, ito ay nakapagpapadunong sa kaligtasan o makapagpapadunong sa ikaliligtas. Kaya yung mga aklat na nating nabibili sa bookstore o sa internet o yung mga textbook na ginagamit sa eskwela, ito yung makapagpapadunong sa tao. It will be able to give us wisdom. Yung mga self-help books na yan, how to this, how to that, it will be able to give us wisdom but not for salvation.
Ang kagandahan at kahalagahan ng banal na kasulatan o yung salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng kaalaman, ito ay nagbibigay ng karunungan sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. At hindi lamang yan, kundi ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos sa talatang 16, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. It is useful for teaching, sa pagtatama sa maling katuruan, rebuking error, sa pagsansala, sa pagsaway o sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pumuhay. So, it is useful for teaching, for rebuking errors, for correcting faults. Ano ang mangyayari kapag pinakinggan natin mga kasulatan upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito lamang ang aklat na napakaraming usage. Hindi lamang sa pagtuturo, alimbawa yung pagtuturo sa ating mga anak na ang tamang pagsamba sa Panginoon ay sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Itinuturo ng banal na kasulatan ang Diyos ay Espiritu. Itinuturo ng banal na kasulatan ng mga salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi nakikita. Itinuro natin Panginoong Yesus na dapat dumarating ang oras niya, hahanapin ng Ama ang mga tunay na mananamba. Ang mga tunay na mananamba, sabi, sasamba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat na sa Kanya, ang mga taong sumasamba sa Kanya ay dapat na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa isang bagay na ang tao ay mayroong katanungan na ano ba ang Diyos, ang banal na kasulatan ang bibigay ng sagot kung ano ba ang Diyos. Siya ay Espiritu. Paano ba siya ba'y dapat sambahin? Dapat siyang sambahin. At kung siya isasambahin sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan, kahit sa matandang tipan pa yan, bahagi pa rin yan ng banal na kasulatan, may kita pa rin natin na magagamit natin yan sa pagtuturo ng katotohanan. Kapag sa ating kapanahunan, bagong tipan, pero yung mga nasa matandang tipan ay atin ding ginagamit, yan ay nasulat sa ikatututo natin, right? Upang tayo matuto. So, ginagamit din natin yan sa pagtuturo. Nakita natin sa panahon ng matandang Israel kung paano galit na galit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan, na ito yung kauna-unahang utos na Kanyang ibinigay, right? Ako ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. Don't have any other gods before me. Huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan, ng anumang bagay na kawangis ng mga nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, nasa ilalim ng lupa, anumang yan. Huwag kopyahin yung mga bagay na yon at huwag sasambahin. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ang sabi niya, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. So, doon sa pamagitan nun, natututo tayo. Sapagkat ang banal na kasulatan ay nandiyan na magagamit natin upang maturuan ang mga tao ng tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Malalaman natin kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang Kanyang ayaw sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng Holy Scripture, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito'y magagamit din naman sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran.
O di ba kapag mali yung kaalaman ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Yesus, kinokorek niya yun. Kasi may tanong sila noon dati, ang sabi ng mga tao, mayroon kang isang babae, nag-asawa, bago siya magkaanak, namatay asawa niya. So, napunta sa kanya yung kapatid nung lalaki namatay, yung kanyang bayaw, yung naging asawa niya, namatay din, di siya nagkaroon na anak hanggang sa pitong magkakapatid niya, naging asawa ng babae, legal naman lahat, pero ang tanong nila sa pagkabuhay ka na maguli, sino ang magiging asawa ng babae ngayon? Kaya sabi ni Kristo ay, mali ka kayo sa hindi nyo naiintindihan kung yung tungkol dyan sa pagkabuhay na maguli. So, ikinokorek na ng Panginoong Yesus kasi alam natin, yung mga salita ng ating Panginoong Yesus, hindi kanya yun eh. Nagsasalita siya kung ano yung iniuutos ng Ama na kanyang salitain. So, yung mga salita na ng Diyos ay pinasabi sa ating Panginoong Yesus sa kapanahunan natin. Sa uling panahong ito, ang tagapagsalita niya, yung ating Panginoong Yesus, hindi na yung mga propeta, kundi ang ating Panginoong Yesus na siya na yung ating dapat na pakinggan. Tinuro sa kanila na sa panahon ng pagkabuhay na maguli, ang mga tao, sabi niya, magiging parang mga anghel. Hindi na sila mag-aasawa at hindi na rin sila pag-aasawahin. So, kinokorek niya yung maling notion, yung kamalian ng pagkakaunawa. Itinatama niya yun eh. Katulad ng babae na yun na nakausap niya doon sa balon, sa 4 ng Juan, iniisip niya na sabi ng aming mga magulang, dapat sumamba kami dito sa bundok na ito, sa may Samaria. At sabi naman ng mga Hudyo doon, dapat sumamba sa may Jerusalem. O sabi niya na dapat dumarating ang oras at ngayon nga, it doesn't matter where you are facing. It doesn't matter where you are. Darating ang oras at ngayon nga na ang Diyos ay sasambahin ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. So, andun lagi yung kanyang pagtatama, yung kanyang pagkokorek nung maling kaalaman, nung maling pagkakaunawa. Yun. So, nung una sabi ni Kristo, yung ating ikang kapatid na si Lazaro ay natutulog. So, yung pagkakaalam nila, tulog lang. Kung natutulog ka siya, okay, yung gagaling siya. Tapos, kinorek niya, sabi hindi ganoon. Sabi niya, ang ating pag na si Lazaro ay namayapa na, patay siya. So, nung palang nilalaman na ganun pala ang ibig niya sabihin. So, kahit sa ating kapanahunan, kung tayo nakakarinig ng maling aral o merong kamalian, talagang ating ikinokorek yung maling katuruan na yun. Yung maling turo na yun, talagang hindi masama na ating i-correct. Kaya lang, mas sensitibo talaga yung ating i-correct ang isang tao sa kanyang kamalian. Isang mahirap na gawain yun na i-correct natin ang isang tao. Kahit nasabihin natin, ginagamit natin ay salita ng Diyos. Subalit, pinakikita lang ng ating paksa na ang banal na kasulatan ay magagamit sa pagtatama sa maling katuruan. Tulad ng katuruan na alam natin na napakaraming naniniwala na ang Espiritu Santo ay Diyos. At ang Espiritu Santo ay persona na kagaya ng ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos na Ama. Sa ating pagkakaunawa, ang Espiritu o ang Espiritu ng Diyos ay kagaya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay mabisa, ang salita ng Diyos ay bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuhan, ng buto. Ito'y madaling kumilala. So, if you look at it, madaling kumilala. Sa pamamagitan din ito nabubuhay ang tao.
Diyos, mga salita ng Diyos. Kumikilala, it judges the desires and thoughts of our hearts. So parang isang persona pero hindi naman. Okay? Ang Espiritu Santo ay, kung titingnan mo siya, para rin siyang isang persona, pero hindi gaya ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Kung makikita natin ang Espiritu Santo, siyang tumutulong sa mga tao upang magkaroon ng kakayahan na sila'y magsalita ng iba't ibang wika. Subalit makikita natin na ang Espiritu Santo ay nabahabahagi. Ang persona ay hindi nababahabahagi. Ang Espiritu Santo ay nabahabahagi sa bawat isa sa mga apostol, mga alagad, at lumapag sa kanilang mga ulo, nabahabahagi, at doon sila ay nagkaroon ng kapasidad o kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Ipinangako na ito ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kayo ikang magsialis sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. At yung kapangyarihan, yung Espiritu na kanyang sinasabi doon sa Lucas 24:49, susugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Pag binasa natin yung Aklat ng Gawa, sa 1, I think doon sa 2 na yan, dumating naman sa kanila yung Espiritu Santo, right? Yung kapangyarihan na pinangako ng ating Panginoong Hesus ay dumating. So sila ay nagkatipon sa isang lugar nang sumapit ang Pentecostes. At walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. At may nakita silang dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So, napuspos sila ng Espiritu Santo. Yun yung kapangyarihan na ipinangako sa kanilang darating, yung Espiritu Santo. At dahil dyan, nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, yung Espiritu Santo ay nagkakaloob. Right? Kakaloob ng kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. Dahil sa sila ay napuspos ng Espiritu Santo. So, yung kapangyarihan na binabanggit dito, sa ating status quo, yung kapangyarihan ng Diyos, yung Espiritu Santo, na nung sila'y napuspos nito, sila ay nagkaroon ng kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. At ito rin ang tinatanggap ng tao pag siya binautismohan. Yung kapangyarihan. Kaya nga, yung salita ng Diyos, para siyang persona kasi kumikilala siya, right? Ng pag-iisip at ng iniisip ng puso ng mga tao. Gayun din naman, ang Espiritu Santo ay nagkakaloob sa kanila ng mga kayahang magsalita ng iba't ibang wika. Parang persona, subalit hindi persona.
gaya ng ang Espiritu Santo ang siyang lumukob kay Maria nung siya ay sabihan na siya ay manganganak at maglilihi ng isang lalaki. Tatawagin siyang Jesus o Emmanuel. Tingnan natin kung makikita natin yung Zacarias. Okay. Tingnan natin yung Mateo. Ang sabi rito sa Mateo sa 1, okay, hindi masyadong sinabi doon. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang pagkakabanggit doon ay siya ay lulukuban ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu ay mako-conceive ang ating Panginoong Hesukristo. Yung kapangyarihan ng kataas-taasan ang siyang lulukob sa kay Maria. Sa Lucas 1 sa 35, kasi ang tanong ni Maria, paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang sisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. So ilalim kayo ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Yung Espiritu Santo nga yung ating binabanggit. Tingnan natin sa English. Lucas 1:35. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So, yung Espiritu Santo, hindi yung tinatawag na kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At alam ko yan ang ating basihan. Ito yung ating status ko na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan ng Diyos. Ito nga yung kapangyarihan ng Diyos. At kapag ang isang tao ay napuspos ng Espiritu Santo, sila ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Right? At nagagamit din naman ang Espiritu Santo sa pagsaway. Kung tayo ay nakikita natin na nagkakamali ang isang kapatid, ginagamit natin ang salita ng Diyos upang i-correct sila. Ito yung ating paraan ng pagpapastor o pangangalaga sa iglesia. Atin silang tinuturuan at ikinokorek na may pag-ibig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ito ang pinakamabisang pag-correct o pagtatama o pagtutuwid sa ating mga anak, sa ating mga kapatid. Kaya nga, kung tayo ay nangangaral sa ating mga anak, ang ating ginagamit ay ang mga salita ng Diyos. Pinalalaki natin sila ayon sa
saway at aral ng Panginoon. Ginagamit natin ang salita ng Diyos upang sila ay ating ituwid at hindi natin sila inaabuso kung di ang ating ginagamit na pagdisiplina sa kanila ay ang mga salita ng Diyos. Kaya nga kung upang manatili ang salita ng Diyos na kumikilos sa ating buhay, sa Colosas 3:16, tingnan natin kung anong sabi ron. Ang salita ni Kristo ay hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan niyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong sumawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Sa manahanang sagana, ibig sabihin manatili sa ating puso ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin atin itong naalala. Atin itong hindi natin ito kinakalimutan, right? At para huwag natin makalimutan yung kailangan ginagawa natin. Alam nyo, sa anumang skill na ating natutuhan, right? Kapag yan ginawa natin ng 1-2 beses, yung pangatlo talagang sanay na sanay ka na, pang-apat, hanggang sa hindi mo na mabilang kung ilang beses mo na ginawa. Talagang alam na alam mo yung gagawin mo. Pero kapag ang isang bagay hindi mo ginagawa, it takes time para maging familiar ka uli doon sa isang bagay. Halimbawa magkakabit ka lalagyan mo ng swero. Halimbawa ikaw ay nurse, magkalagay ka ng swero sa isang pasyente. Pagka yun pinag-aaralan mo pa lang, siyempre hindi ka pa confident yan kasi minsan pa lang gagawin Pero pagka lagi mo na yung ginagawa, minsan yung mga mahihirap pa nga na ugat na nakukuha mo siya kahit na may kahirapan, pero you find a way to get it. Pag tinutupad mo yon, lalo kang nagiging bihasa doon sa iyong ginagawa, naging specialize ka na doon sa iyong ginagawa. Tapos pag pinag-aaralan mo and then yung ginagawa, nag-update ka kung anong dapat i-update, tapos patuloy mong ginagawa, mas madali yon para sa iyo. Ganon din ang salita ng Diyos Kapag ito'y ating pinapakinggan, pinapractice natin, tinutupad, mas hindi natin nakakalimutan yun dahil sa yung repetition, yung paulit-ulit mong ginagawa ang salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa iyo ng practice. Nagiging mas madali na sa iyo kasi alam mo na yung ginagawa, right? Katulad ng ating pagkakatipon, ito isang napakagandang practice ng pagtupad sa salita ng Diyos. Yung tayo tuwing yung araw na ating pinagkasunduan, tayo ay nakikisama doon sa pagkakatipon na yon at gumagayak tayo kung tayo ay mayroong mga iba pang appointments sa araw na yon. Ginagawa natin paraan para yung ating Thursday or Sunday, whatever it is, sa ating kalagayan hindi masyadong applicable yan, pero sinasabi lang natin nagbibigay tayo ng time na tayo ay makipagkatipon sapagkat ang iba ang ginagawa yung kabaligtaran. Hindi kagaya ka ng ugali ng iba, kundi tayo ay mag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung ating namamalas na nalalapit na ang araw. Ang pagtupad ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi lamang ang tinatawag na pakikinig ng salita ng Diyos ang mahalaga, kundi ang mahalaga rin naman ay tayo ay gumagawa o tumutupad. Kaya sa Santiago 1:22 hanggang 24, mamuhay kayo sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos
tingnang mabuti ang sarili, malis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Kaya nonsense, walang kabuluhan. Di pagka nakaupo ka dyan nakikita mo kung ano ang itsura mo sa paningin ng Diyos. Lalo sa naririnig nating aral, asaan ba tayo? Pagka kinakalimutan mo, hindi mo ginagawa, hindi parang tumingin ka lang sa salamin tapos umalis, hindi mo nakalimutan mo na kung ano itsura mo. Pero yung taong nagsasaliksik, nagpatuloy, yung taong nagsasaliksik, pag binasa mo yung 25 at 26, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay lumilimot. So nandoon yung pagpapala ng Diyos sa atin sa lahat ng ating mga bagay na mga ginagawa kapag tayo ay nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap. Tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, tayo ay nakikinig ng banal na kasulatan, tayo ay sumasamba sa Diyos. Sa ating mga pagkakatipon, tayo nakikinig at sinusunod natin yung ating napakinggan, andoon ng pagpapala ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga, kung ikaw man ay iniisip mo na ikaw religious pero hindi ka naman nagpipigil ng iyong dila, dinadaya mo lang yung sarili at walang kabuluhan ng ating pagiging relihiyoso. So it's the same as nakikinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo sinusunod. Kung hindi mo kayang pigilin ang iyong dila, halimbawa chismoso, chismosa, yung ating ginagawang hobby, kung ano yung buhay ng ibang tao, yun ang ating chinisit-sit sa ibang mga tao, hindi natin pinipigil ang ating dila, lalo na yung mga babae, o mga lalaki man na hindi na mahilig na ang pag-usapan na yung buhay ng ibang tao at laging parang sila lang yung tama, sila yung mabuti. Pero sabi sa 27, ang pagiging reliyoso na dalisay at balandungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahama sa kasamaan ng mundong ito. Ito ang ating gawain na dapat nating pagbutihan, na magkaroon tayo ng relihiyon na dalisay at balandungi sa harap ng ating Diyos. At ito yung tulungan natin ang mga tao na kinakailangan tulungan, ang mga ulila, may hina, ang mga biyuda sa kanilang kahirapan, at ating ingatan na huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Sapagkat ang kasamaan ay sumasagana, ang katampalasanan ay sumasagana, ang hinihiling sa atin upang tayo maging reliyoso ay huwag tayong maimpluwensyahan o mahawahan ng kasamaan ng sanlibutan. Isa nga dyan, ang tao ngayon kumakain ng dugo. Napakaraming taong kumakain ng dugo. Alam natin galit na galit ang Diyos dyan. Hindi yan para sa atin, hindi yan pagkain. Yan ang isa sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. Huwag kayong kakain ng mga inihain sa Diyos-Diyusan, sa binigti, ilayuan nyo yan, at yung dugo. Kapag ginawa nyo yan, ikabubuti ninyo. Kaya muli mga bati po ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Yesus ang sumating lahat. Awitin po natin ang number 92.
Maaari niyo pong gamitin ang panahong ito upang kayo manalangin ng inyong panalangin pansarili. Ito po munang i-post ang ating recording. Pagkatapos niyo pong makapanalangin, atin pong awitin ang awit sa Abluyan number 61. Tayo po'y manalangin, Panginoon po namin Diyos, na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik, lahat ng iyong mga pagpapala. Muli, Panginoon, kami sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, pagpalain niyo po sana ang halagang ito ang aming pinagsama-sama magkapatid upang maging isang hain na aming inaasahan, maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sana, Panginoon, pagpalain mo mga biyayang ito upang maging kasangkapan sa pagtawag ng mga lalaki at babaeng pupulit o lalati sa iyong marangal na pangalan. Maging kasangkapan din sa pamamahala sa iyong kawan at sa lahat ng iba pang mga pangailangan ng iyong mga banal. Sana, Panginoon, tulungan mo kami na makasumpong kami ng iyong mga pagpapala sa araw-araw. Pagpalain niyo po sana ang paghahanap buhay, ang aming kaisipan, ang aming pananampalataya, aming mga kalusugan, paghahanap buhay. Nihiling namin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay awitin natin ang Doxologia.
At ngayon, sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos na Amang sumasamang langit, ang biyayang pagliligtas ng ating mananakop na si Kristo Jesus, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, siya naman tumulong magpala sa bawat isa sa atin at sa kalaganapan ng Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus at sa ating lahat magmula ngayon at magpakailanman. Kapayapaan mga kapatid. Tapos na po yung ating recording para sa araw na ito. Muli ay isang magandang araw po sa ating lahat.